game na to. For sure, they wanna finish this by the 10-minute mark. Sa lineup na yan pa lang ha, parang maaga pa lang, wala pang level 4, gusto mo namang first blood eh. That's true. Very early game-centric ang nakikita nating lineup mula dito sa Cball. At narito na nga tayo sa pinakaunang laban ng ating best of 7 gold medal match para sa 33rd SEA Games live ngayon sa Thailand. At kung narito kayo ngayon nakasubaybay sa ating Filipino broadcast, mabuhay kayo and good luck para sa Pilipinas. Pero syempre bawal nating maliitin ang Malaysia pare. Game 1 pa lang, mamaya na tayo Mamaya na. kikiligin. Okay, nakikiligin tayo for sure. Aray ko po, sakit. And again, the power of the Khalid early game, high mobility, pero pwede namang masulit yung mobility na yun pag sinalo mo ng bala. So yung ginagawa ngayon ni Haziq, and right now, ang sayaw naman, ginagawa kasama ni De La Cruz, Nepomuceno, wala pa yung level 4, pero really potent. Alam na alam niya na early ka pa lang, susubukan siyang invade nitong Hilda to, and first blood mapupunta kay Hak. Wow! Malaysia going in early on. Ang napabagsak pa nila si De La Cruz, burning the flicker as well. Medyo masama to para sa Pilipinas pero hindi pa naman ganun kalalim. Kailangan lamang bantayan ng bahagya dito si Nepomuceno. Kaya naman makakabalik din si De La Cruz at napakasakit talaga ng Hilda at pati na rin ng Kimi combo pare. Mabilis naman yung mobility, mabilis yung pagbalik ni De La Cruz dahil nga may flying clouds, plus not to mention sobrang bilis pa ng move speed nung Khalid in the first place dahil sa kanyang passive. So I would say it's not bad. And ang maganda lang dun para sa Malaysia, nakalamang sila ng at least 200 gold because of that. Pero I would say very even pa rin naman ang ating laban. Specialty talaga ng Hilda na yan, ang manggulo sa mga Lancelot. And so far at least hindi nagugulo yung farming pattern dito ni Nepomuceno. Even though again, usually yung Hilda, unlikulit yan. Pero ang ginagawa ng Hilda ngayon, nakapokus siya doon kay Pabico. Oo, Pabico and De La Cruz, early flickers burnt. Ibig sabihin yan ay walang dalawang flicker ang Pilipinas para sa turtle na ito. Pero agaran ding mapapabagsak si Pabico. And this might just mean the turtle. Pero masesecure naman ito din yung Nepomuceno pare. Grabe naman, napagandang Throne of Ruin. Huling-huli ang tatlo. And I think hindi na makakatakas si De La Cruz. Even with all the mobility na meron ang isang Khalid, that is gonna be 3-0 so far para sa Malaysia. Wow. And good start para dito sa Malaysia. At mukhang delikado na naman si Pabico. Makakapag-light naman palayo at hindi na mapapabagsak dito ni Elton. 3-0 na nga ang ating kill score pero 400 lamang ang kalamangan ng Malaysia against Team Philippines. I think good pressure, and nakita natin yata dito may kung bakit sobrang high priority first pick ng Hilda ngayon. For a lot of teams dito sa Thailand, it feels like ang ganda ng pressure ginagawa niya. Even De La Cruz right now, Raging Sandstorm na gamit, down goes Hak, and now hinahabol ngayon ito si Kayum. De La Cruz gonna go for it, may iwasan naman niya ang mga atake, even the traction pulse using the flicker, magandang bawi, and just like that nag-swing agad yung gold, napakabilis para sa Pilipinas. Wow, isang kill lamang ang kinailangan ng Pilipinas para bawiin yung gold lead na meron kanina ang Malaysia pero hindi pa naman ganun kalaki. And pakiramdam ko no makikredit natin si Soriano pati na rin si Nepomuceno sa gold lead na hindi masyadong lumaki. Kahit na mamatayan sila, grabe yung ikot at pagpa-farm ng dalawa. Totoo yan. Yung farm ni Nepomuceno is non-stop. Ubus lagi yung jungle camp sa kanya. And si Soriano, I think nakuha pa siya ng gold doon sa torre natin. And now, Pabico trying to survive. Wala pa namang shadow kill. At least for now, that means that Lunox will survive. Hey man, nagamit niya yung shadow kill. At hindi ito kumagat dahil doon sa light ni Pabico. Pare sinayang ni Pabico yung Ugi shadow kill ni Hak. Kaya sa paparating na turtle na ito ay walang ultimate. Pero teka lang, binuyay na 2v1 scenario. Kalaban niya dito ang Alice. Nice shielding and healing mula sa Bravest Fighter. Pero ubus na. Tumama pa ang stun sa dalawa. At mukhang mabubuhay pa nga siya. Makakatakas pa si Binuya. Yep, Vinuya definitely. Sabi ko yan kanina, pickings pa lang. 1v2, 1v3, no problem. And looks like that's happening right now. Nakuha pa rin ng Pilipinas ang ating pagong. That's turtle number 2 going over to the Philippines.
Wow, and Thrown Through connects only into one. Naghahanap sila ng laban doon sa likod. Pabico goes down. Makakatakas naman si Elton. Vinuya goes in for the base. Fighter flicker stun to Elton. At mukhang papasok na naman yung Alice doon sa likod. Naghahanap ng kill. Pero mukhang kakabit kay Soriano. Maghahati-hati doon sa mga shadow at masastun sa ilalim dito si Idrin. At mukhang babagsak na ata yung Alice. Pero grabe yung sustain. At grabe din yung paglabas. Pero si Nepomuceno doon sa likod ay nakadalawa na pala. Sobrang busy mo mang zone ng tatlo. Yun pala, inuubos na yung mga kakampi sa likod mo. So, ito na yata yun. We're gonna look for more and we are looking like pwede tayong umabante dito para sa Pilipinas. Naka-invade na sa orange buff and yung Toring to parang babagsak na din. De La Cruz looking for the possible intro pero looks like ubos na yung minions. Hindi na muna pipilitin ng ating mga tropa mula sa Pilipinas. Disiplina muna malala and 2.5k gold lead para sa Pinas. Wow. And time check, no, nandito na tayo sa ating 5-minute mark. Okay pa naman ang performance ng Malaysia dito, kill score wise, pero farming ay na-outpace na sila ng Pilipinas. Pero Soriano, napakadelikado niya dito. Tatama ba ang Ruby skills mo? Hindi na. Para medyo malayo na ang naging distance created dito ni Soriano. At ngayon, Pilipinas, 3,000 na halos ang kanilang kalamangan. Going back doon sa pinag-uusapan natin kanina, Rockhart, completely outpaced ang Malaysia ngayon sa pagfa-farm ng Pilipinas. Tama ka doon. Kung kakapit naman yung sustain nila, di ba? Pero again, what will you do with the sustain kung si Kimi lang naman ang nagkakaroon ng damage so far? I mean, even Hack has actually been slowed down or shut down dito sa game na to, no? Surprisingly, akala ko magwawala si Hack dito, especially nung nakalawang sila nung una eh. Pero parang hindi yata nangyari yun, Omi. Na completely block ang snowball dito ni Hack, especially with that one kill na sinet up ni De La Cruz para sa Pilipinas. Pero mukhang itong turtle na ito, 2 turtles already going to the hands of Sibol. Kalahating HP na, Nepomuceno goes out. Briefly, ni-reset ang turtle. Ayan na naman, nagwawala naman si Vinuya sa gitna ng 4, Throne of Ruin para lang sumagot, pero looks like busy-busy lang si Nepomuceno pagkuha ng pagong, and here comes Soriano. Ito na yung introng hinahanap-hanap nyo. That's a double kill para nating Granger, and look at that, nasa likod, sinagot si Pabico, pero naubos na yata ang mga tropa dito ng Malaysia. Tumatakbo, trying to buy some time, pero looks like it's not gonna be for long. De La Cruz and Soriano tinatrabaho yung Alice, napakuna talaga. And even under the tower, hindi pa na-reset yung kill timer and napupunta pa rin yung kill sa Pilipinas. Look at that. Si Quayum lang yung nakaligtas doon, Omi. Oo, at lulubo ang kalamangan ng Pilipinas, 5.7k gold lead, habang si Vinuya ay naghahanap na naman ng away dito sa mid lane. If there's one thing na ginagawa ang Pilipinas na hindi masagot ng Malaysia, yan ay yung pagti-team fight natin sa ngayon. Kanina ay kaya pa nilang pumalag, but look at that. Kakabit na naman ang Landshaker, makakatakas via the bravest fighter. Traction Pulse comes in, hack doon sa may bandang likod. Si Vinuya hinahanap ngayon Throne of Ruin, tatama sa dalawa pero yung Dark ay tutunawin. Vinuya goes down at mukhang hindi na ilalaban pa ng Pilipinas yan. Isa para sa wala. Interesting, no? Habang nangyari lahat yun, si Nepomuceno talagang nag-farm lang. I think all Vinuya's doing is trying to buy some time para lang magkaroon ng mas magandang DPS. Look at that. That's a beautiful Raging Sandstorm. Pero masasagot naman sa likod. May magandang entrada si Quayum dito. So nagulo yung backline attackers ng Pilipinas. Papatras ngayon. And looks like sasayaw-sayaw. Nagkakapirmahan na. Killing spree para kay Nepomuceno. He's making a run for it. Hindi tatama yung mga stuns. And nice dodge using the forward rose. And may sagot pa si Vinuya. Muntikan na kayong maubos, Marigoy. Vinuya with the answer of the bravest fighter. And that's a killing spree. Soriano, may stacks na naman ang Sky Piercer. Almost is never enough para dito sa Malaysia. They almost took down the GOAT. Muntikan na nilang mahanap si Nepomuceno. Hindi tumama yung snare ni Hazik. Kung tumama yung mga skills ni Kimi, that would have been a very crucial pick-off right before the Lord para dito sa Malaysia. Kaso naiwasan ni Nepomuceno. Kaso nabigyan ng cooldown ng Thorn Throws at ngayon si Hack mukhang siya pa madedelikado. Nauugi Shadow Kill and Quad Shadow para sa Lord na ito at sinisimula na ata ni Vinuya ang pinakaunang Lord ng laro. Pero mukhang hindi pa niya itutuloy ito. Ang daming ganitong situation eh. Busy-busy sila makipaglaban. Kita mo naman si Nepomuceno nasa Gedli. Pero nung sumama na, it's a really, really scary fight. That's gonna be a very beautiful fight. Ang gandang entrado lang kay Adrian. Si Hack naka-shutdown na. Nahanap niya si Soriano.
Oo, Nepomuceno and Binuya however makakahanap din ng tatlo para dito sa Malaysia. At yan, tatlo lamang ang buhay para sa Pilipinas, dalawa para sa Malaysia. Nariyan pa rin naman si Hack. The retribution is still available para sa dalawang teams. Ang tanong ay sino nga ba makakakuha nito? Si Nepomuceno pa rin ang makakasecure ng Lord at si Hack na ata ang isusunod nila. Yeah, hindi kaya ng 50-50 dito ni si Hack. If you'll notice guys, level 11 yung Hayabusa, level 15 si Nepomuceno. Malayo ang retry range ng dalawang jungler natin. Again, sobrang busy sila may pag-teamfight. Nakalimutan mo, si Nepomuceno nag-farm lang mula kanina pa. Si Binuya na pinas doon sa gitna. Pero all is good. They will be able to dance with the Lord kasi sakto yung labas ng Lord dito sa pagkanyang respawn. Yes, and a very clean game so far para dito kay Nepomuceno. 4-0-3 sa kanyang Lancelot. At ito talaga yung kinakatakutan ng, I wouldn't say Malaysia lamang, kundi ng buong mundo. Isa yan sa mga Lancelot na talagang nalagay na ang kanyang tatak sa mundo ng MLBB. And for Malaysia, facing the GOAT right now, 4-0-3. Medyo defable pa naman, if I'm being honest, itong Lord na ito. Oh! For sure, defable. Pero ang scary thought dito is si Nepomuceno nasa Gedli. At kita mo nga, aabot pa si Binuya sa teamfight kung sakaling magkaroon ng isang teamfight. And nag-clear lang ng wave yung dalawa sa baba. Looks like they are gonna be going for that mid lane turret. Sasagot naman si Binuya ng isang magandang Lance Shaker straight into the Hilda. Trying to go for Hack as well. Pero mimintis muna sa ngayon. Binuya will be using another stun once more. Pero looks like the sustain will not be able to save the Lapu-Lapu this time around. And Binuya will go down. So I'm not sure if mission success ba ang Pilipinas dun sa exchange na yun. Pero it's still a 6k goal lead. Very solid for 11 minutes. Alam mo, may napapansin na akong pattern ngayon eh. For the past few minutes, Rockhart, every death ng ating mga frontliners, especially Binuya and De La Cruz, may mataas na damage na nakukuha ang mga turret ng Malaysia. And I feel like that goes into the map control na hawak ng Pilipinas ngayon. Pero si Soriano, flicker, hila mula dito sa Ruby. Pero mukhang mapapatay pa dito si Kayong Pabigo doon sa may bandang likod. Yung Dark, hinahanap si Azik, flicker in. Here comes the Lancelot. Pero mukhang 4v1 na ang labanan dito. Kaya susubukan ng tumakas dito ni Idrin. Kaso nga lang, nasa harapan na niya ang GOAT. At ang tanong, pabubuhayin ba siya? Mukhang oo. Na pagbibigyan muna dito ni Nepomuceno yung Alice, pare. Tama lang to. Very composed, very calm and collected. Sabi nila, hindi natin kailangan magmaasim. Go for the turrets instead. Yun naman ang target natin. And pag nagawa mo yan, baka mas madali na ang kanyang laban. Especially later on. Pero si Hack nagamit ng Shadow Kill. I don't know kung may way pa sila para mag-deal ng damage dito. Aside from Throne of Ruin and the Alice. And late na dumating din dito yung Kimi. Gamit ng Interaction Pulse. Pero hinarap! Grabe namang outplay yun. The micromechanics of Binuya. Grabe, hindi ko aasahan din kahit ako yung Kimi. And now, it's gonna be unstoppable for Nepomuceno. Naubos na yung frontline nila. All alone na yung Kimi. And look at that. Okay lang maalay si De La Cruz and Pabico doon. It's like it will be a very easy one catch from Binuya. Kung nakita nyo yun, micro is real. Oh my goodness. 1-0 para sa Pilipinas. Ang sarap i-replay nung last na yun. Sinalo niya yung shadow ng Landshaker. What a beautiful play from the Philippines. Mukhang maganda ang gising ng Sibol ngayon in a 12-minute game. Halos 13 minutes.